Jules, syempre para mas pag-usapan pa yan sa mga katanungan ninyo, makakasama natin this morning ating very special guest. Let us all welcome Deputy Director General Teodoro Pascua ng TESDA. Good morning, DDG Pascua. Good morning. Good morning, Morning, sa sir. inyo dalawa. Alright, sir. So, firstly, ano-ano po ba itong skills trainings na ino-offer ng TESDA? Okay, ang TESDA ay nagtuturo ng skills training sa different venues. For example, ang unang venue dyan, ang traditional, yan yung sinasabing center-based or school-based. Kami mga eskwelahan ng TESDA na pwede kang kumuha ng training doon. O di kaya, meron tayong higit sa 4,500 private technical vocational schools all over the Philippines. Pangalawa, pwede rin industry-based. May mga industriya na nagtuturo na mismo ng kanilang skills doon. At ang pangatlo ay yung tinatawag na community-based. Yan yung sa barangay, sa komunidad. May pang-apat nga na bago. Yan yung internet. Mag-log in lang kayo sa www.tesda.gov.ph. Pwede na kayong mag-training. 16 na kurso, pwede ninyong kunin via internet doon sa amin website. Wow. Pero syempre, huwag din natin kalimutan yung mga kapatid nating PWDs. Meron din po ba tayong mga skills training na ino-offer para sa kanila? Oo. Alam mo, ang unang sagot dyan, ang mga PWD natin, mga kababayan, hindi porke meron silang kakulangan, ibig sabihin, o differently abled, hindi na sila pwedeng kumuha ng training. Katatapos lang namin nung tinatawag namin na meron kang video contest sa TESDA nung May 1. Nakakatuwa dahil meron isang lalaki, no? Walang dalawang kamay. Pero mag-electrical servicing, no? Gamit ang paa. Wow. Kaya sabi ko, hindi kailangan na dapat special ang aming training. Hindi. Kailangan lamang na meron lakas na loob ang isang tao na magtanong at to undergo the training. Kaya nila yan. Alright. Sir, kamusta naman po ba yung pakikipag-ugnayan ng TESDA sa mga local government units para ma-ensure na maibabasa lahat ng mga boss itong programang to? Alam mo, ang programa ng ating pamahalaan ngayon, meron tinatawag silang grassroots budgeting program, ano, o bottoms up. Yan, isang programa yan, lalo na doon sa mga munisipyo o local government na hindi masyadong angat sa kita. Pangalawa, ang TESDA naman, kahit na saan dulo ng Pilipinas, meron kaming provincial office. Kaya any barangay, any municipality, any city can just coordinate with us, come to our office at tanungin, how can we do a partnership with local government? Kagagaling ko lang sa Catanduanes noong Lunes at Martes. Alam mo, meron sila doon sa local government, yung tinatawag nilang business for new graduates. No? Ito, pinapaaral nila ng libre ang TESDA. So, ang provincial government mismo ang gumagastos ng libreng pag-aaral sa technical education. Sari-sari yan. Meron dyan beauty care, dressmaking, welding, napakarami. Okay. So ito nga, nagdedepende po ba sa area kung ano po yung skills training na pinoprovide ng TESDA? Let's say for example, sa north, puro agriculture kasi mga palayan. So agriculture lang po ba yung ibibigay natin sa kanila? Hindi, kami sensitive naman kami dun sa una, pangangailangan ng kanilang komunidad. Kaya kung maaari, kung ano yung pangangailangan ng komunidad, yun yung ina-address namin. Katulad nga ng sabi mo, Diana, kapag agricultural, kung merong gusto mag-aral ng agriculture at yan ay pinopromote namin, mas maigi mag-agriculture kaysa pupunta ng welding, yung mga ganyan. Ano? Pero kung gusto pa rin at marami silang nangangailangan ng ganyan, pwede namin i-provide yan at tinutulungan pa namin sila makapasok sa trabaho. Pero i-clear din natin, Jules, sa DDG, ito, sinasabi nila kapag naririnig yung TESDA, this TESDA is for those people who can't really afford. Pero dun yung maling notion ng mga tao dahil this is open for everyone at actually, kahit nakaka-afford ka o hindi, to accept you. May mga steps lang kung paano. Paano po ba yung mga steps? Are there any requirements, documents needed, and qualifications po para makapasa ka bilang scholar ng TESDA? Okay. Ang talagang basic requirements lang namin, pag pumunta ka sa opisina namin for scholarships, number 1, may picture ka. One by one. Kasi ilalagay namin yan doon sa iyong certificate. Pati na rin ngayon, maglalabas na rin kami ng card type na certification. Pangalawa, yung iyong birth certificate. Kasi gusto naman namin na pag nag-train kami, employable ka. For example, kung 13 anyos ka pa lang, gusto mo na magtrabaho, hindi pwede kasi 18 ang minimum age ng 18 years worker. and above. So, ang target sana namin, yung mga kabataan na 18 years and above. Meron nga kaming kumukuha ng mga training namin, pa-retire na. Meron kaming arrangement sa military, yung magre-retire na sa kanila, 56.
Pero ang lakas-lakas pa, sabi nila nung gagawin namin all the while panay military work. So nagti-training sila ng automotive repair, welding, and the like. Yan. So malayo ang aming agwat. And of course, Jules, dito rin pag-uusapan, when it comes to scholarship naman, wala naman qualification. This is more of first come, first serve basis. So kung gusto nyo pong mag-apply, Pumunta lang sa TESDA. pumunta lang ng TESDA, mag-fill out ng form, at syempre ipipila yan, depende kung sa dami ng students na papasok. Oo, ideally talagang gusto namin 18 and above, at kung maaari kasi karamihan sa atin gusto 4-year course and the like. Actually, sa ngayon, we're crowded in the white-collar jobs. So kung gusto mong mag-antay, mag-test na ka muna, sabi nga ng aming Secretary Joel, sa TESDA may choice ka. Mag-test the course ka, magtrabaho, and then go back to school. Yes. Put yourself back to school. And I think you will grow better because you're more mature as you grow. And not only that, mas madadagdagan pa yung knowledge mo at mas marami ka pang pwedeng gawin. And we all know, pagdating sa mga jobs ngayon, talagang punong-puno na rin at talagang mahihirapan tayo makahanap. So maganda na may alternative tayo at may fallback tayo. So maganda yun na encourage din ng TESDA na right after you get the training from TESDA, punta You ka can sa also college go education back to mo. school, yes. Okay. Sir, ngayon naman, for the sake of accessibility ng program na to, we heard na meron din mga mobile training center. So ano po ba information regarding this? We're encouraging this program on training. Ito yung partnership namin with local government. Sa Mindanao, may local government na dyan na sila ang gumagastos sa mobile training van. They can ask technical advice from us, tapos i-register nila yan sa TESDA. And you can bring your mobile training van even in areas na walang training center, walang eskwelahan, at out in the ayoko na sabihin wilderness, pero doon sa kabundukan yung nahihirapan na ang mga tao. That's why we're encouraging yung mobile training van process para maabot natin ang mas malawak ang buong bansa. DDG, when it comes naman to pinakamaraming skills training, ano yung pinakamaraming dinadagsa? And I believe you also have a profiling examination para malaman kung saan sila mas perfect or match yung skills nila at kung saan yung interest nila. Oo, Dayan. Alam mo, ang target sana natin muna, before you start any training, meron tayong profiling. Binibigyan namin yan libre. Hindi yan exam para ikay makapasok o hindi makapasok. Yan ay katulungan lamang para magkaroon ng advice yung estudyante na magaling ka sa a particular skill. Number 2, itong sinasabi sana ay lumawak pa. Amin laging pinapaalam sa publiko na ang sana magkaroon ng panibagong pananaw sa technical education dahil sa panahon ngayon, ang daming technical courses na lalo na sa hard courses, like welding, automotive, ICT, yung mga gumagawa ng 2D, 3D, naku, ang gagaling ng mga kabataan dyan. Yan, mga pwede ninyong pasukin, and then if you can be able to earn while working, then you send yourself back to school. Alright, ang maganda rin kasi dito, Jules, sa profiling examination, dito makikita ko ano ba yung interest mo talaga. Malay mo, may hidden talent ka pala. Dito natin malalaman at maimamatch ng TESDA kung saang skills training ka po pwede. Alright. Ngayon, sir, to wrap this up, siguro invite na lang na po natin mga boss natin na mag-apply dito sa training program ng TESDA. Sa ating mga kababayan, amin pong hinihiling muli sa inyo, sabi nga ni Secretary Joel, sa TESDA may choice ka, piliin ninyo ang meron pang pagkakataon kasi traditional tayo na laging tinitignan, 4-year course and the like. Di namin sinasabing masama yun. Ang sinasabi lamang namin sa mga panahon ngayon na kung minsan meron tayong kakulangan, may kalakihan ang demand sa skills work, mas maganda siguro bigyan natin ng pagkakataon na tayo'y matutunan natin ang isang kasanayan o skill, tapos pwede na tayong magtrabaho, at then we go back to school, continue with our education, even if, we add age 25, 26, Yes. 27, that's just fine. Walang masama doon. Ang importante, nakakatulong kayo sa sarili ninyo, sa pamilya ninyo, and most of all, sa ating bayan. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Deputy Director General Teodoro Pascua ng TESDA. Thank you so much, sir. Thank you. Alright.